Masayang araw po. Magdamag na po ang ulan dito sa Pampanga. Ngayon po ay medyo natila pero hindi po nahinto. Titila lang po ng ganyan tapos ay bubuhos na naman ang napakalakas na ulan. Kaya ikutan po natin ngayong umaga ang ating mga alaga tapos po ng maulang gabi at patuloy na pag-ulan ngayong umaga. So unahin po natin itong mga nawalay na mga biik dito sa dating rabbit tree. Ayan po ang kanilang lagay ngayon. Matubig po. Yung kanilang pakainan doon ay napuno na ng tubig. Linabas na po itong kainan. Total wala na po yung mga inahin para makikain. Yun po ang kanilang silungan. Padadagdagan ko pa po ng dayami para tuyo po ang hihigaan nila mamaya. Yan po, bilog na bilog naman itong ating mga alaga. Kaya pag ganyan lang pong maulan, ang laging practice namin full feeding para mainit po ang katawan ng ating mga alaga. Mas maluwag-luwag po yung pwesto ng mga biik natin dito, yung mga anak po ni Kay at nung kanyang kasamang Pampanga native compared po dito sa unahan kung saan ito, yun naman po ay mga anak nung ating QB Cross Berkshire. At ang barako po natin doon ay yung ating Pampanga native. So ito pong mga ito, ayan, hindi po mas daring, nagsiksikan po doon sa kanilang tulugan. Nandun po sila sa loob ng shed. So padadagdagan po natin ng dayami yung kanilang mga bedding area para po hindi sila giginawin. So madaling silip lang po dito naman sa ating consolidated pen. Tapos po ikot tayo sa mga dumalaga at mga palakihin. Ito po si Kay. Kay, miss mo mga baby mo? Okay girl? Ha? Maluwag naman yung silungan doon. Silong ka. Ha? Silong ka, no? Huwag ka magpapaulan. Eh? Ayan, maluwag naman po yung ating silungan dito. Meron lang po na damage pala doon. Kailangan tukuran na kaagad namin yun bago po masira yung lona. Sorry po, sumabit yung payong. Yan. Kinakanalan po nila yung ating mga kulungan para po madaling makalabas ang tubig para po hindi nag-iipon. Okay, sumunod ka pa. Punta ka na kasi dun sa silong. Silong ka na muna. No? Ikot muna ako, babalikan kita. May mga kapote naman po, sila Mar at Carlito at Jonel. Kaya lang ayaw nilang gamitin, mainit daw po. Mas madali pa daw pong ginhawa daw po sa pakiramdam na nabasa ang ganyan
tapos maliligo na lang. So, ito po ang ating mga palakihin. Ito yung ating mga next in line na pagkukunan. Overflowing po yung painuman. At stop muna operation ng traktora sa pagpuputol ng damo. Dito po, maluwag yung ating mga inahin na matatanda. Gawa ng 8 o 9 lang po sila dito. Malawak po yung kanilang siluan. Itong pong ating mga dumalaga ang medyo masikip niyan. Gawa ng marami po silang biik. Yung isa pa po yung nagawa naming silungan dyan. Yan po, mga inahin. Ang lawak ng silungan, hindi naman sila nasilong. Gusto pong maligo sa ulan. Ito po yung ating dumalaga pen. May mga temporary barong-barong po tayong itinayo para sa kanila nung umaanak. Yan po, siksikan yung ating mga biik doon. Tapos po, meron naman tayong shed din sa likod. At dun po sa may likod ng bako din, may area doon kung saan yung mga umanak noon ay linagyan din natin ng shed. So, yan po ang mga biik, nakasilong. Wala po maraming nagala. Yung mga mas malaki-laki po, nandun sa may likod, medyo nagbabasa. Punta po tayo sa likod ng ating dumalaga pen. Ngayon po, ulan lang, walang hangin. Pero kagabi po, may kasamang hangin yung ulan at medyo malakas-lakas po. So, ito po yung unang grupo na ipinakita ko. At dito po sa likod, malawak-lawak yung ating silungan doon, wala pong nakatira. Yan, yung pakainan po, napuno ng tubig. Itataktak na lang po yan. Pag ganyan pong maulan, manipis ang bigay namin. Paunti-unti po yung lagay ng feeds para hindi masayang. Ayun po, may isa rin pulutong doon ng mga inahin kasama ang kanilang mga biik. So yan po ang ating mga alaga dito sa may unahan. Ito po yung batik na inahin na siyang pinakaunang umanak dito. So, silip naman po tayo sa ating mga inahin sa may likod ng farm, ang ating second breeding pen. Dadaanan po natin itong dating building number 4 ng poultry na siyang naging bahay naman ng ating mga kambing. Maulan po, hindi nalabas. Nabibigyan naman po yan ng sapal ng soya. So nakakain na po ng sapal ng soya yan. Mamaya pagdadala po ng kaunting sinakating damo, tapos po bibigyan uli
ng sapal ng soya. Kaya dyan po sila naglalagi. Pero yung mga tupa po ay dito sa ilalim. So 16 na po yung ating tupa, 17 kasama po yung ating hiram na barako. Nakakasta na po uli, kaya expect ko po ay mga November, meron na uli tayong mga bagong tupa. Ayan po, kambing sa itaas, tupa sa ibaba. Yan po yung mga dumalaga nating kambing, nag-uumpisa na rin mag-anakan. Kadalasan po ganyan, pag dumalaga, isa lang ang nagiging anak. Kaya po kung dumalaga, huwag niyong pakakastahan sa purong Boer o Nubian. Baka hindi kayanin nung dumalaga ang pag-anak ng nag-iisang kid na sobra po ang laki. Kung hindi nyo po matutulungan sa panganganak, baka po mamatay ang inyong dumalagang kambing pag ang first parity o unang pag-anak ay pure imported kagad ang inyong gagamitin na bulugan. So ayan po ang ating mga inahin sa expansion area. Pero unahin po natin yung mga nandito sa ating naunang area. Ito po ang original area ng ating second breeding pen. Nakasilong po lahat ang ating mga inahin dito. $15 o 16 po ang inahin natin dito sa likod, na ang bala ko nga alisin si Pingas dito, yung barako po isasama natin sa mga dumalaga, at si Batik, yung pong unang kumasta sa mga dumalaga na kapatid ni Pingas, ang siyang kakasta dito sa likod. Total yung mga inahin po natin dito sa likod halos puro itim. Si Batik, si Tanso at si Puti lang po ang hindi itim dito sa likod. So makita ko po kung ano ang effect ng kanyang kulay sa kanyang magiging pagkasta. Kasi po dun sa unahan, kita nyo na yung ating dumalaga pen, halos puro batik po ang lumabas nating mga biik. So ayan, maliban po dito sa dalawa, nakasilong din yung iba nating mga inahin. Kakaunti na po yung inahin natin dito, gawangan po ng isinama natin kay Mario, yung malalaki. Kahit na yung pag-anak po nila doon ay si Rocco ang nakakasta sa kanila, kaya mga anak pa po ni Rocco yung aalisin natin yan sa consolidated pen. Yan po, may dalawa pa palang hindi nakasilong dito sa may unahan. Halos na said naman po nila yung bigay na pakain sa kanila kanina. At ito naman ang ating mga palakihin. Marami na rin po ang malalaki dito sa ating fourth winning growing pen. Pero hindi na po sila ang pinakabata dahil meron na rin po tayong lagay dito sa ating third winning growing. So ito na po ang ating mga pinakabatang alaga ngayon sa palakihin. Yan, naglabasan po. Binulabog ko. So ito po yung ating kinukunan ng panlitsyon ngayon. Kakaunti na po ang magiging laman nito. Siguro isang deliver pa kay ka-farmer ay halos masasaid na po ito. So ang susunod po natin kukunan nun ay itong ating first winning growing pen. Yan po, may malalaki na rin naman dito. At susunod po yung ating sampalok. So
So tawid po tayo sa may Sampaloc Pen. Parang farm tour na rin po ito. Nakaikot tayo sa buong farm sa pagtingin sa ating mga alaga ngayong maulan na araw ng Miyerkules dito po sa Pampanga. So ito po ang ating mga next in line. Oops, malambot po ang lupa, dahan-dahan ang lakad. So ayan po sila. Oops, malalim, may hukay po. Yan po ang damo na sinakati ni Jonel. Babahagian din mamaya yung mga kambing dahil hindi po lalabas yan at maulan. So balik po tayo sa unahan para masilip yung ating mga alaga sa Sampaloc Pen. Ito na po ang ating Sampaloc Pen. Yung palakihan po ay nandito sa gawing kaliwa. Nag-ipon din po sa silungan yung ating mga alaga dito. Kaya ang pag-alaga lang po, bigyan nyo ng choice ang inyong mga alaga. Basta po may tama tayong pakain at meron po tayong shelter para sa kanila. Matalino na po ang mga baboy. May makikita kayo tulad po ng mga inahin kanina na naliligo sa ulan. Pero ayan po, pag may choice din sila, pupunta po sila sa shelter. Hahanapin po nila yung lugar kung saan sila maginhawa. Ganon din po sa pagkain. Bibigyan nyo lang ng tamang nutrisyon. Yung pong mga damo-damo, huwag nyong kakalimutan. Malaking tipid po sa pakain natin yon. At the same time po, ay may mga micronutrients at fiber na makukuha ang ating mga alaga sa damo. At maganda rin pong pandagdag ng lasa yon sa karne ng ating mga litsunin. Kaya po yung mga litsunin namin, mas maraming damo ang napapabigay compared po sa mga inahin. Pero wag nyo pong titipirin naman yung mga inahin, bibigyan nyo pa rin po ng mga damo. At ito naman po ang ating Sampaloc breeding pen. Yan po. Malawak po ang silungan nila dito. Gawa ng yung mga kulungan na nasa likod na yon, nasisilungan din po yon. At doon po sa likod doon, may mga yero rin kaming ipinatong doon para masilungan nila. Ito po yung pinagsilungan natin ng mga kambing noon. Yan, dyan po nakapwesto ngayon yung ating mga biik at ibang inahin. So yan po ang update dito sa 4A Animal Farm ngayong maulang araw ng Miyerkules. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.